Ang Sabbath School ay isang ideal na lugar para sa paglagong espiritual, pagkikipag-ugnayan at pagtugon sa mission. Dinadala nito ang mga miyembro at mga bisita sa isang nakakapanabik at intentional na paglalakbay sa pagiging tulad ni Kristo. Sabbath School Lesson Study. Upang mas maging organisado ang pag-aaral nito, narito ang outline na maaaring sundan at mga katanungan na sasagutin ng bawat miyembro. Step 1. Motivate. Bakit mahalaga sa akin ang lesson na ito? Step 2. Explore. Ano ang kailangan kong matutunan sa salita ng Diyos? Step 3. Apply. Paano ko maisasabuhay ang aking mga natutunan? Step 4. Create. Ano ang gagawin ko sa mga natutunan ko ngayong linggo? Laging tandaan na ang mithiin ng Sabbath Lesson Study ay ang makapagpabago ng mga buhay. Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, lalo-lalo na sa ating pong mga taga-subaybay ng Adult Sabbath School Teachers Class. Kayo po nawa ay nasa mabuting kalagayan. Kung kayo po ay nasa biyahe, kung kayo naman ay nasa inyo pong mga tahanan, kayo po ay muli naming in-invite na samahan niyo po kami sa loob po ng isang oras ng pag-aaral ng salita ng Diyos dito lamang sa Adult Sabbath School Teachers Class. Ang ating pong programang Adult Sabbath School Teachers Class actually intended para sa mga Sabbath School teachers na willing na ibahagi po ang salita ng ating Panginoon, willing na turuan ang mga membro at ang mga kaibigan po natin na walang sawang tumututok sa programang ito. Ito po ay para sa inyo. Ibahagi lamang po natin ang mga natutunan po natin sa iba. Mga kaibigan, mga kapatid, muli po nating makakasama ang isang masipag na pastor ng Central Luzon Conference. Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Theology. Kasalukuyan na nag-aaral po ng MBA sa Adventist University of the Philippines. Siya po ngayon ay naka-assign sa Shekinah Fellowship Seventh-day Adventist Church sa Cubao. Ang aking pong tinutukoy ay si Pastor Henry Magada. Maraming salamat po, Pastor. Mga minamahal mga kapatid, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating pong programa at nagagalak po kami na kami po ay may mga kasama na ang hangarin po ay makapagbahagi po ng ating pag-aaral sa atin po mga kapatiran. Kaya dalangin po namin sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong panunood, kayo po ay makapulot ng mga mahalagang aral na maaari po nating ibahagi na makapagpatibay po sa ating pananampalataya. Kaya pagpalain nawa kayo mga kaibigan at patuloy niyo po kong samahan sa atin pong pag-aaral. Tayo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin. O mapagpala po naming Ama, pinupuri namin ang iyong dakilang pangalan. Kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na nagbibigay po ng maraming pagpapala at nagbibigay ng kapayapaan. Inyo po kaming gabayan at suportahan sa aming pag-aaral ng iyong santong salita. I-bless niyo po ito para maunawaan po namin ito. Pagpalain po ninyo mga kapatid po namin, mga kaibigan na walang sawang tumututok sa programang ito. Ito pong lahat ay aminiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay isang espiritual na panawagan para sa pagkakabuklod-buklod. Isang napapanahong message na kailangan ng bawat isa sa atin upang manatiling matatag sa isang mundo na madalas ay sumasalungat laban sa ating pananampalataya. Meron po tayong tunay na nagpapabago ng buhay na naglalaman ng tatlong mahalagang tema para sa ating pong leksyon na meron pong title na Nagsasagawa ng Kapayapaan. Sa Ingles ay Waging Peace. Una, ang tawag natin dito ay Unity in Spiritual Warfare.
Ito yung tinatawag po nating collective spiritual warfare. Dito, ipinapakita po ni Apostol Pablo ang malinaw na image ng iglesia bilang isang nagkakaisang hukbo, nagudyok sa atin patungo sa kolektibong aksyon, mutual support, and shared responsibilities. Ikalawa, yung pag-uusapan natin ay ang importance of internal qualities. Hindi lamang tayo inutusan. Lumaban ni Pablo, sinasabi niya sa atin na kung paano maghanda. Nagpapahayag siya ng mahalagang panloob na katangian tulad po ng katotohanan, katuwiran, at pananampalataya na nagsisilbing pundasyon at proteksyon ng ating espiritual na pagkikindigma. Ang ikatlo, natatalakayin po natin bago matapos itong pag-aaral po natin ay pursuit of peace. Oo, sa gitna ng mga image ng tunggalian, merong isang nakakagulat na twist. Ang ating layunin ay hindi ang pagwawasak, kundi ang pagtatayo. Hindi ang pagkakahati, kundi ang pagkakaisa. Ang ating pangwakas na layunin ay magdala ng kapayapaan na nagdadala sa iba sa pagmamahal ng mga bisig ni Kristo. Kaya tayo, mga minamahal mga kapatid, ay nananawagan na samahan na pag-aralan po natin at ayaan ang salita ng Diyos, hindi lamang baguhin ang ating pong buhay, kundi tumulong na baguhin ang ating pong komunidad na simbahan patungo sa isang totoo, nagkakaisang hukbo ng mga mananampalataya na nagpupuri at nagpupursigi na ipalaganap ang mabuting balita at magdala ng kapayapaan sa isang mundo na desperadong kailangan ng kapayapaan. Kaya mga minamahal mga kapatid, mga kaibigan, tayo bilang isang mananampalataya, nagkakaisa po tayo na kailangan po nating ibahagi ang kapayapaan sa mundong ito. Ang mundo po natin ay punong-puno ng kaguluhan. Maraming mga challenges, marami po mga pagsubok. Tayo na magkakapatid sa pananampalataya ay dapat magtulungan. Kung meron po tayong banal na kasulatan, buksan po natin sa Efeso chapter 6, verses 16 to 17. Kasama ng lahat ng mga ito, taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na sa pamamagitan nito ay inyong masusugpo ang mga nag-aapoy na palaso ng masama. At taglayin ninyo ang helmet ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng ating Diyos. Dito, mga kaibigan, ang ating pong susing talata ay nagpapakita ng napakahalagang bahagi ng pananampalataya at ng salita ng Diyos sa ating espiritual na pagkikipaglaban. Ang ibig po sabihin, ang pananatili ng aktibong pananampalataya, pagiging tiyak sa kaligtasan at pag-unawa sa banal na kasulatan ay mahalaga sa bawat isa sa atin. Ang pangkalatang espiritual na paghahanda at pagkikipagbaka ay napakahalaga sa atin bilang isang mananampalataya. Ngayon, Pastor Henry, dito sa ating talata ay talagang napakaganda. Pwede ba natin bigyan ng background ang mga kapatid natin na nanonood sa programang ito?
Napakaganda po, Pastor, dito ng paglarawan po ni Pablo kung paano po yung mga metaphorical images kagaya po ng mga armor ay nagbibigay po ng mga ilustrasyon para ating makita ang mga kahalagahan ng spiritual implication ng mga bagay po na ito. Kung atin po napapansin, mga kaibigan, bawat po image na binabanggit po ni Paul ay mayroon pong tinatawag na spiritual realities na kung saan ito po ay kailangan ng bawat Kristiyano. Mga binabanggit po dito ng mga items kagaya po ng armor of God at saka yung tinatawag po na shield, helmet, nakikita po natin na ito po ay pareho pong ginagamit bilang offensive at defensive. Pag offensive, tayo po yung nakikipaglaban, tayo yung umaatake. Pag defensive, tayo po yung dumidefend. Okay? Nakikita po natin dito yung dual na nature po ng ating spiritual na laban. Hindi lang po tayo nagdi-defend. Tayo po ay hindi lang dumidepensa, tayo rin po ay may opensa. So, dual nature po ng ating spiritual battle. Sa panahon po nila nung una, yung ancient warfare, sa panahon po ng first century audience, ito po ay mga cultural references na madali po maunawaan ng kanya pong mga audience po noon at kahit sa panahon po natin ngayon. May mga tinatawag po dito na military discipline mula sa ating talata. Katulad po ng preparation. Ito po ay bahagi po ng military discipline at yung tinatawag na communal warfare na ang ibig sabihin ito po ay grupo. At nakikita din po natin dito yung mga binabanggit po na shield of faith na ito po ay hindi lamang isang pagtitiwala kundi kumpleto at buong-buong mga kapatid na reliance, pagdepende po natin sa ating Panginoon for protection and spiritual assault. Ito po, mga kapatid, ay tinatawag na parang shield wall. Okay, so ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang atin kundi yung pananampalataya po ng buong iglesia, pananampalataya, buong pagtiwala ng buong church sa Panginoon ay nag-o-offer po ito ng mas matatag, matibay na proteksyon sa atin pong spiritual po na pamumuhay. Binabanggit din po dito sa ating pag-aral yung helmet of salvation na meron po itong theological implication patungo po sa soteriology na kapag alam natin, yung soteriology po ay kaligtasan, kapag alam po natin ang ating posisyon sa digmaan na ito, mga kapatid, tayo po ay secure. Ano po bang ating posisyon? Ang ating posisyon po dito, mga kapatid, tayo po ay mga niligtas na sundalo ng ating Panginoon. Kapag alam po natin ito po ay guard dito po sa ating tinatawag na mga pang-atake. Yung pang-atake ng kaaway ay mga pagbibigay po ng duda. Noong unang panahon, pag may giyera ang ginagawa ng kalaban, tinataniman nila ng pagdududa yung mga sundalo ng kanilang kaaway. Dahil kapag mayroong mga pagdududa sa kalaban, magiging mahina po ang kanilang depensa. So ito po yung ginagawa ng kaaway, tinataniman po ng pagdududa sa loob ng ating church. Kaya kailangan alam natin bawat isa, protektado yung kaalaman natin, mga kapatid, na tayo po ay ligtas upang hindi po humina ang ating depensa. Pinapahayag din po dito yung sword of the Spirit. Ito po ay nag-highlight po ng gawain ng Holy Spirit. Mula po sa pag-i-interpret ng banal na kasulatan, patungo po sa pag-a-apply po ng turo ng banal na kasulatan sa ating buhay. Ito po ay nagpapakita rin po, mga kapatid, ng kahalagahan na kung saan ang ating church po ay ini-equip. Hindi lang tayo nakikipagdigma, kundi nag-i-equip din po ng ating church, the body of Christ. Okay, so at ito po ay mangyari sa tulong-tulong pagkakaisa po ng ating mga kapatiran. Ngayon, mga kapatid ko, ay pag-usapan po natin yung pong mahalagang puntos ng ating pong lesson. Ang tawag natin dito ay unity in spiritual warfare, o ito yung tinatawag nating collective spiritual warfare. Sa Efeso chapter 6 verses 10 to 70. Ginagamit po ni Pablo ang image ng militar upang ilarawan ang spiritual na laban sa kinakaharap ng mga Kristiyano. Hindi niya ito inilalarawan bilang isang individual na sagupaan ng isang mananampalataya.
laban sa masamang persa, kundi bilang isang collective at korporasyon na pagkikipagbaka ng iglesia. May ilang pangunahing punto na nagpapahiwatig nito. Pag-usapan po natin ang background. Ang background po sa Grego at Romanong strategy ng militar ay lalo na kapag nagpapalalim ng idea ng laban na ito ay isang usaping pamayanan. Sa mga strategying ito, ang tagumpay ng unit ay nakasalalay sa kooperasyon at mutual na suporta ng lahat ng mga sundalo at individual na itinuturing na nakakasira. Mga minamahal ko mga kapatid, na-experience po natin ang pumasok sa ROTC. Na-experience po natin na mag-join sa Master Guide. So dito, kailangan po ng pagkakaisa. Kailangan po ng group unity dito. So, pinag-uusapan po natin dito yung the church, a unified army. So, ang tanong ko po sa inyo ngayon mga kapatid, lalo na kayo po mga Sabbath School teacher, paano natin mapapaunlad ang higit na pagkakaisa sa ating kongregasyon para maging epektibo tayo kapag spiritual na pagkikipagdigma? Ang pagkakaisa po mga kapatid sa atin pong church ay hindi lang po nagiging gathering po ang ating iglesia, kundi po ito'y isang nagiging matatag na kuta. Ulitin ko po mga kapatid, ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay ginagawa po ang ating church na higit pa sa pagtitipon, kundi ito po ay nagiging isang matatag na kuta. In unity, the church becomes more than a gathering. It becomes a fortress. Kaya kung hindi po napapansin dito po sa ating pag-aaral sa Sunday, madiin po dito mga kapatid na pinapakita ang kahalagahan ng pagkakaisa. Kaya dito po sa chapter 6, it's more on practical aspect mga kapatid ng ating pag-aaral. Para magawa po natin na mas effective po ang ating kapatiran at ang ating sarili sa pakikilahok dito po sa ating spiritual warfare, napakahalaga, hindi po ito negotiable mga kapatid, napakahalaga na mayroon pong tinatawag na unity in faith. Unity in faith. Yung belief at saka yung practices mga kapatid, kinakailangan na align po sa biblical teachings. Ngayon mga kapatid, kapag ang ginagawa dito, sa halip na aralin, i-explore kung paano maging align yung ating practice dito sa ating beliefs, kapag binaliktad po natin ito mga kapatid, ang ginawa ng tao ay baguhin yung teachings, baguhin yung beliefs para maging align sa ating practice. Ito po ay nakakasira ng pagkakaisa. Sa halip na tayo ay nagiging matatag, lalo po nagiging mahina yung pundasyon po natin sa loob. So, i-align yung ating practice sa beliefs po ng ating iglesia na nakasalalay sa banal na kasulatan. Sa halip na baguhin yung teachings para ma-align sa ating sariling practice, baguhin yung ating practice at i-explore po natin paano ma-improve yung practical na aspeto po ng ating turo ng ating pananampalataya. At yung tinatawag po natin na collective prayer. Dito po sa aming church, ako po ay natutuwa dahil once a week, ang mga elders po ay mayroong isang araw na sila po ay nagmi-meet sa loob lamang ng ilang oras o ilang minuto para sila ay magdalanginan. Pinagpipray nila yung family ng bawat elder at mga church members. Tapos everyday naman, every 7 a.m., 12 noon at saka 7 p.m. ay meron tinatawag po sila na prayer prompts. Sa mga oras na yun, makakatanggap ka ng prayer prompts. Nakalagay po doon yung reflection, minsan yung reflection, encouragement, minsan affirmation, minsan po ay comfort, tapos may reminder po doon na it's time for prayer.
Kaya dito po sa ating samahan mga kapatid, ang panalangin ay napaka-importante para po makatulong, mag-foster po sa tinatawag na pagkakaisa. Dito sa inyong family, dito sa ating family sa bahay, sino pa dito ang hindi sanay manalangin? Sa ating church, sino pa ang hindi sanay manalangin? Ano ang magagawa natin para sila matulungan na sila po ay matuto at masanay na sila po ay manalangin? At ang bawat member ay dapat mag-adapt po ng kaisipan na tayo po ay titingnan natin ang isa't isa sa ating iglesia. Hindi natin titingnan para hanapan po ng mga pagkakamali, mga pagkukulang at mga kahinaan. Titingnan po natin sila, hanapin natin ano ang kanilang mga pangangailangan na pwede po nating mapunuan, na pwede po natin silang matulungan. Kapag ito po ay nakita, ito po yung mga behavioral indicators na ang ating church ay mayroong tinatawag na unity. Kaya napakahalaga po na ma-define talaga ng ating church. Ano ba talaga yung tinatawag na unity? Ano yung behavioral indicators? Kasi kapag clear sa atin, hindi clear sa lahat, akala niya involved siya sa unity, pero ang ginagawa niya pala ay siya pala ay gumagawa ng sariling pader. So, i-share natin ano yung mga resources natin. Ano yung mga resources natin pagdating sa mga ministries, pagdating sa mga practical na mga pangangailangan sa buhay. Mayroon kang napakagandang activity. Sino sa church member ang pwede mong isama at sino ang pwede mong i-involve? At higit sa lahat mga kapatid, yung full armor of God for all. Ang bawat isa po sa atin ay importante na ma-equip. Dahil kapag hindi po tayo na-equip, maaring hindi pa tayo na lumusong sa gera, nasaktan na natin ang ating isa't isa. Yung mga sundalo, ay yung mga tao, pag binigyan mo ng baril tapos hindi marunong gumamit ng baril, ay baka mabaril nila accidentally yung kanilang mga kasama. Kaya sa loob po ng ating church mga kapatid, napakahalaga na pahintulutan natin ang ating mga spiritual leaders, pastors, elders, or sino man na talaga mga kapatid, na tayo po ay ma-equip. Huwag natin silang gawing praktisa huwag natin gawing praktisa ng pagbabaril. Magpasakop tayo sa kanila upang tayo po ay ma-equip. Maaring nararamdaman natin minsan na tayo mas magaling dito sa mga spiritual leader po natin, pero ito itinalaga pa rin ng Panginoon. Pahintulutan natin sila na tayo i-equip dahil ito ay gawain din po ng Holy Spirit sa pamamagitan po nila mga kapatid. At ibahagi natin ang ating mga responsibilidad. Hindi lang ito para sa mga elders, sa mga pastors, kundi magbahagi na po tayo ng responsibilidad sa ating church para makita na ang church na ito ay tunay nga na nagkakaisa. Ngayon, mga mga kapatid, atin pong napag-usapan ang kahalagahan po ng pagkakaisa sa ating pong espiritual na pagkikipagdigma. Pati na rin ang mga strategy para mapaunlad. Susunod nating tatalakayin ang papel na ginagampanan ng bawat individual sa pagpapalakas ng kolektibong depensa ng iglesia. Kung paano ang bawat isa sa atin ay maaring maging isang mahalagang kasangkapan sa ating pong communal na laban sa kasamaan. Ngayon meron po akong follow-up question. Anong mga papel ang maaring gagampanan ng bawat individual sa pagpapalakas ng kolektibong depensa sa espiritual ng simbahan? Napaka-importante po nito mga minamahal na mga kapatid. Ika nga, ang bawat shield, ang bawat armor, may kanya-kanya po itong kahinaan din, weakness. Pupunta ka sa gera, mayroon kang shield, mayroon kang armor, may breastplate ka, pero wala ka namang espada. Hindi naman pwedeng susulong ka sa away na sasaluhin mo lang lahat ng espada. O may armor ako, may shield ako. Wala kang opensa. Kung ang dala mo naman ay espada, ang kaliwang kamay ay espada, ang kanang kamay ay espada, wala kang shield, wala ka ring breastplate, wala kang helmet, baka bago ka tama ng isa, ikaw ay natamaan na ng araw at ikaw ay patay. Kaya may kasabihan mga kapatid na ang bawat bahagi ng ating armor, kapag sila pinagsama-sama, ang kanyang vulnerability ay ginagawa po niya ng invincibility. Each piece of armor, when united, transforms vulnerability into invincibility. Kaya nga ang ating pong shield, ang shield po natin mga kapatid, hindi lang tayo aware, ito po ay protection din ng ating kasama.
ang ating sword, kanila pong deliverance. Halimbawa, may kapatiran ka sa church. Sabihin natin sa aktual na gera, ay meron siyang kalaban. Nakikita mo, natatalo na siya. Ay sasalakay ka doon kasi gusto mo siyang tulungan. Ay wala kang dalang sword, wala kang dalang shield. Ay dalawa kayong mga matay doon. Kaya ang iyong sword ay maaring ito ay tool para maging deliverance ng ating kapatiran sa iglesia. Meron kang kapatiran, nakita mo na inaaralan na ng ibang sekta. Alam mo na mali yung inaaral ng ibang sekta. At nakikita mo yung kapatiran na naniniwala na talaga siya. Parang nag-a-appeal na sa baptism yung nangangaral sa kanya. Concern ka tapos lumapit ka kasi gusto mong ipagtanggol yung maling pananampalataya kaso hindi mo alam. Isang talata nga mababasa yun. Ano ang interpretation? Narinig ko yun kay Pastor pero nakalimutan ko. Yung ating sword mga kapatid, ito po ay protection. So, i-maintain po natin ang ating ever ready po na shield of faith. Dapat laging ready. So, ang ating bawat membro, individual mga kapatid, individual, ang bawat membro po ng ating church ay pwede po niyang mapalakas ang congregation, ang pangkabuuan po na samahan kung ang individual din mga kapatid ay panatilihin din po na siya ay matatag at resilient. Ang ibig sabihin, kailangan po na meron siyang patuloy na pagtitiwala sa kabutihan at pangako ng ating Panginoon. At isuot natin ang ating helmet na may tinatawag na pagiging confident. Kinakailangan maging firm ang atin pong pagtanggap, paniniwala dito sa ating doktrina, sa ating tinatawag na kaligtasan. Okay, so atin pong patuloy na hasahin yung ating sword. Pag sinabi po dito na sword mga kapatid, ay hindi lang po ito tumutukoy sa mga sa kabuuan ng Bible. Ang tinutukoy po dito yung krema, yung individual, yung specific. Pag sinabi mo na the man shall not live by bread alone, hindi mo pwedeng sabihin na basta sinabi ng Bible yan. Ito po ay specific saan sa Bible. Hukasahin po natin ang ating sarili mga kapatid ng tinatawag na sword of the Spirit at ating tingnan ang pagiging seryoso po ng ating laban. At tanggapin po natin ang bawat isa sa atin ay may responsibilidad na ginagampanan sa ating iglesia. Mga mahal kong kapatid sa pananampalataya, in-invite ko kayo lahat na maging aktibo sa spiritual na digmaan na itinakda po sa Efeso chapter 6 verses 16-17. Sa pamagitan po ng masusing pag-aaral ng salita ng Diyos, patuloy na pananalangin at mutual na support, palalakasin natin hindi lamang ang ating pong sarili kundi ang buong kongregasyon, ang buong iglesia. Ang bawat isa sa atin ay may papel na ginagampanan sa pagpapalakas ng ating kolektibong defense laban sa kasamaan. Sa ating pong pagkakaisa, ang iglesia ay magiging isang matibay na muog laban sa anumang forma ng kasamaan. Ito po yung point number 2 mga kapatid. Yung importance of internal qualities. Ito yung tanong ko sa inyo mga kapatid. Paano ang pagtutuon ng pansin sa mga panloob na katangian ay nagpapatibay ng ating spiritual na mga depensa? Yung kanina po kasi Pastor, mga panlabas po yun. This time naman po ay internal. Kung hindi po napapansin mga kapatid, yung armor, sinusuot po ito palagi sa labas. Yung helmet po sa labas ng ulo. Yung espada po hinahawakan. Yung shield, yung breastplates, lahat po ito sa panlabas. Pero kapag ang pinag-uusapan po natin mga kapatid ay armor of God, hindi po ito sinusuot sa labas. Sa loob po ito sinusuot. Ang armor of God, sa loob sinusuot. Yung literal po na armor noong unang panahon, sa labas po sinusuot. Pero pag sinabing armor of God, hindi po ito sa labas sinusuot. Sa loob po sinusuot mga kapatid. Dahil ang puso na punong-puno ng katotohanan na siya ay nailublob sa katuwiran ay hindi po siya kayang puksain ng kaaway. Kaya mga kapatid, ang pag-focus po sa internal qualities kagaya po ng truth and righteousness ay nagpapatibay po ng ating spiritual defense sa maraming kaparaanan.
Number one, yung tinatawag po natin na belt of truth. Kasi noong unang panahon po sa Greco-Roman world, yung belt po na suot nila ay marami pong accessories po na nakakabit po doon. Marami po ang depende po doon sa belt. Ibig sabihin, kapag natanggal yung belt mo, yung iba mong tools, yung iba mong accessories sa gera ay matatanggal na rin po sa iyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, nang sinabi po ni Paul na belt of truth, ito po mga kapatid ay hiniram po niya sa military imagery na nagpapakita po ng kahalagan ng katotohanan ng truth sa ating spiritual life. Ito po ay foundational. Ito po ang nagbibigay sa atin ng stability. Ito po ang nagbibigay sa atin ng readiness. Hindi lamang po tungkol sa doctrine mga kapatid, kundi tungkol po sa ating experience. Experiencing the truth. Okay, so yung truth na nakapanloob dito sa salita ng ating Panginoon, sa banal na kasulatan. Binabanggit din po dito yung breastplate of righteousness, na kung saan ito po isa pa sa napakahalaga na bahagi po ng armor ng isang sundalo, na pinaprotektahan po niya yung kanyang mga vital organs. Ito po ay divine quality na pinoprotektahan po yung ating sensitive parts ng ating inner life, kagaya po ng belt of truth. Ang righteousness po mga kapatid, hindi po ito human accomplishment. It's not something na gagawin ko. It's something na binibigay po sa atin ng Panginoon. Okay, so ito po mga kapatid ang tinatawag na righteousness. Okay? Always remember din po mga kapatid na dahil ito ay sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi ibig sabihin na sa lahat ng panahon ipaglaban natin na tama tayo. Being right sometimes can lead us to unrighteousness. Pinaglalaban mo na ikaw ang tama sa mga bagay naman na ikakasira na ng ating kapwa. Yung pinagdidebatehan natin, wala naman siyang spiritual tinatawag na implication. Ang mahalaga lang sa atin ay tama minsan. Hindi rin ganun mga kapatid. So bago po tayo mag-engage sa anumang uri ng digmaan or spiritual warfare, napakahalaga na ang bawat mananampalataya i-equip muna natin ang ating mga sarili with truth and righteousness. Okay, so ito po ay isang matibay na paghahanda. Gusto mo mag-missionary, napakahalaga na maganda rin na gawin mong preparation yung pagkaroon ng kaalaman mga kapatid mula dito sa banal na kasulatan, at hindi lang kaalaman kundi experience. Ito po ay transformational truth. So tulad po ng pagtuon po ni Apostol San Pablo sa kahalagaan po ng katotohanan at katuwiran bilang spiritual na panangga. Ang panalangin ay may dobling papel sa ating pong strategy sa spiritual na digmaan. Bilang isang pansariling gawain at kolektibong aksyon. Sa loob po ng tao, ang panalangin ay nagbibigay daan para may saayos natin ang ating pong saloobin at kilos ayon po sa kalooban ng Diyos. At ito ay parang ang tawag natin dito ay maintenance ng ating pong sinturon ng katotohanan at breastplate ng katuwiran. Sa kolektibong aspeto, kapag tayo'y nagdarasal kasama at para sa iba, lalo na sa ating pong iglesia, pinapalakas po natin hindi lang ang individual na panangga, kundi ang kabuuan ng spiritual na depensa ng katawan po ni Kristo. Kaya ang panalangin ay hindi isang hiwalay na gawain, kundi ito ay isang integradong spiritual na disiplina na nagpapahanda sa atin bilang individual at bilang isang komunidad sa patuloy na laban kontra sa spiritual na puwersa. Ngayon, ito yung follow-up question ko sa inyo mga Sunday School teacher. Paano magsisilbi ang panalangin bilang parehong panloob sa kasanayan at isang sama-samang pagkilos sa spiritual na kaparaanan sa pagkikipagdigma? Napakaganda po mga kapatid, ang bahagi po ng prayer na ginagampanan po sa ating spiritual battle. Wika nga po ay, in prayer, we find the alignment of our will with God's will.
in prayer, we are turning our whisper to roar. Kumbaga yung parang leon na umuungal dahil sa kanya pong pag-aanap ng kanyang mahisila, nagiging matapang, nagiging malakas, nagiging masigla. Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa Ephesians chapter 6 verse 18. Ephesians chapter 6 verse 18, babasahin ko po mga kapatid. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon na mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Binanggit po dito ni Paul mga kapatid yung praying in the Spirit. Ito po ay kanyang instruction para sa inyo at para sa akin na nahaharap sa spiritual warfare o spiritual po na pakikipagdigma. Nang binanggit ni Paul na ang bawat mananampalataya ay manalangin sa Espiritu, ay nais po niyang ipakita na ito po ay nangangahulugan na tayo po ay magdepende sa banal na Espiritu kahit sa panahon po ng ating panalangin. Ang ibig sabihin, pinapahintulutan natin ang banal na Espiritu na turuan po tayo, gabayan po tayo sa magiging content ng ating panalangin. Yung ating panalangin ba kahapon, the same na rin sa panalangin nung nakaraan. Bago matulog, yung panalangin ba bago matulog ay memorize na, ulit-ulit na lang. Yung panalangin sa pagkain, yung panalangin pasasalamat, ulit-ulit na lang po ba? So ito po mga kapatid ay mga indikasyon. Dahil kapag tayo po ay ginagabayan ng banal na Espiritu na ayos po na align sa kalooban ng Panginoon ang ating panalangin, kasi kahit gaano kaganda ng panalangin, kung hindi ito align sa kalooban ng Panginoon, useless po ito mga kapatid. Sabi nga ng isa, minsan, ipinanalangin ko na rin ito sa Panginoon, yung situation ko. May mga situation minsan mga kapatid na hindi mo na kinakailangang hilingin sa Panginoon. Panginoon, will mo ba ito? Yung situation ko ngayon, will mo ba ito, Panginoon? Kung nakikita mo ito na ito ay taliwas sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi yan will ng Panginoon. Kaya napakahalaga na i-guide tayo ng Holy Spirit sa ating panalangin. Kasi ang ating panalangin, nagiging sumpa ito mga kapatid minsan kapag ito ay taliwas sa kalooban ng Panginoon. Panginoon, kalooban mo ba na gawin ko ito? Na alam mo naman na pinagbabawal ng banal na kasulatan. Na maliwanag na sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga na ang content ng ating panalangin ay ginagabayan ng banal na Espiritu upang ito po ay maging align sa kalooban ng Panginoon. At binabanggit din po dito mga kapatid sa ating talata na ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon. So, all occasion. Hindi lamang nililimit ni Paul mga kapatid ang prayer sa mga specific na mga bagay. Hindi ba minsan kapag masyadong malalim yung problema, masyadong madiin yung panalangin? Ugaliin natin na kahit walang problema mga kapatid, tayo po'y manalangin. Dahil kapag nasanay tayo na lagi tayong nanalangin kahit walang problema, ibibless tayo lalo ng Panginoon kasi gusto ng Panginoon na manatili tayo sa ganong attitude, mapanalanginin. Maghanap ka palagi ng reason para ipanalangin. Maghanap ka palagi ng pwedeng ipagpasalamat. Kung galing ka sa bahay kanina, napunta ka sa iyong work, ngayon, nasa anong oras na ngayon? Sa kalahati ka na ba ng isang araw? Then, ipagpasalamat mo na yung kalahating araw ay na-bless ka. O ano yung mga natutunan mo sa loob ng kalahating araw. At binabanggit din po mga kapatid sa atin pong pag-aaral na maging alert po tayo. Maging alert po tayo palagi sa lahat ng panahon. Nagpapakita po ito ng tinatawag na pagkaroon ng spiritual vigilance, mga kapatid. Praying for all the Lord's people. Pag-pray po natin ang ating lahat, ang ating iglesia, ang atin pong mga pamunuan, ang atin pong mga church leaders, ang atin pong mga members, at ang atin na rin mga personal requests. Mga kapatid, tinalakay po natin kung gaano po kahalaga ang panalangin po sa buhay po natin. Ang panalangin, wika nga, ito yung special weapon po natin sa pagigipag-punyagi sa mga challenges, sa battlefield. Napakahalaga po ng panalangin sa buhay po natin. Ngayon, tatalakay po natin yung pursuit of peace. So, mga kapatid, napakahalaga na magkaroon ng kapayapaan sa ating pong pamilya. Sa iyo mismo, napakahalaga magkaroon ka ng
kapayapaan. Lalo na ho sa church po natin. Ito yung tanong ko sa inyo mga kapatid. Paano ang ating iglesia ay makakapagsasagawa ng kapayapaan sa ating community? At bakit ito mahalaga sa konteks ng spiritual na pagkikipagdigma? Mga minamahal na mga kapatid, ang digmaan po, ang labanan po ay hindi po na ipapanalo sa pamamagitan po ng mga malalakas na mga sandata at mga matitibay na mga kagamitan, kundi sa pamamagitan po ng mga hakbang patungo sa kapayapaan. Sa pagsasagawa po natin ng tinatawag na kapayapaan, hindi po tayo nagpapakita ng kahinaan. Ipinapakita po natin ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Kaya napakahalaga ang inyong bahagi, ating bahagi na ginagampanan na tayo nagsasagawa ng peace sa ating kapaligiran, sa ating family, at sa ating iglesia. Si Paul po ay gumamit po ng metaphor tungkol po dito sa suot ng sundalo na sandals. Ito po ay grounded, ito po ay matibay, at siya po ay may naisipabot po sa atin na napaka-importante na implikasyon. Unang-una po ay manindigan po tayo ng matibay sa ating pananampalataya. Manindigan ng matibay sa ating pananampalataya. Ito po ay pag-i-encourage po sa atin mga kapatid na ito po ay pundasyon ng ating spiritual strength. Na kapag pinahintulutan po natin mga kapatid na itong pananampalataya ay maging pundasyon po natin, tayo po ay nagiging matibay sa pag-resist po ng mga spiritual adversities. Ika nga, you cannot give what you do not have. Kung wala akong kapayapaan, hindi rin ako makapagbibigay ng kapayapaan. And the only way to do that, number one, ay maging matibay tayo sa ating pananampalataya, sa ating pagtiwala sa ating Panginoon. Kasi labas sa pagtitiwala sa Panginoon, walang kapayapaan. Tayo rin ay pinapaalalahanan mula sa Isaiah 52 verse 7 na tayo po ay mga mensahero ng kapayapaan. Tayo po, kayo at ako ay tinawag po tayo na magdala ng mensahe ng kapayapaan. Kaya minsan kapag umiiral minsan yung ating urge na tayo magkwento, may term sila dito na pangalan ng tao pero hindi ko ginagamit kasi kawawa naman yung mga may pangalan. So parang nasasaktan din po sila. Kapag may urge tayo na magkwento, samantalahin na natin, ikwento na natin yung ebanghelyo. Ikwento natin yung kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Tayo ay maging messenger of peace. Sabi nga po nila ay may tatlong uri po ng gossip. Yung isa po ay destructive, yung isa po ay neutral, yung isa ay positive. Pag sinabi po na destructive, yun yung nakakasira po ng kapwa ng image. Pag sinabi naman po na neutral, ay nagre-relay ka lang ng information na walang mali siya, walang ikakasira. Pero pag sinabi po natin na positive, ay nagre-relay ka ng information na makakapagpatibay. So tayo po tinawag mga kapatid na mag-relay po ng information na ikakatibay po. I-relay po natin, kwento po natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. Tayo po tinawag din mga kapatid na lumaban sa tinatawag na non-violent battle. Parang battle, laban, pero hindi violent mga kapatid. Sa kabila po ng mga military language na ginamit po, niliwanag po ni Paul mga kapatid na hindi po ito physical battle. Hindi po tayo pupunta doon sa mga hindi natin kapaniniwala at sasaktan po natin sila. Kundi ang aim po natin ay i-spread po natin yung gospel of peace. Okay? So kasama na po dito ang pagpapakita natin sa kanila ng tinatawag na humility, patience, and forgiveness. Ito po ay align sa message po ni Paul sa buong aklat po ng Ephesians. Unity at saka tenderheartedness. So kapag ito'y dala-dala po natin at nakikita po ng tao sa atin mga kapatid, tayo po ay lumalaban sa digmaan na kung saan non-violent. At saka yung tinatawag mga kapatid na strategic acts of ultimate unity. Lahat po ng ating kilos, lahat ng ating gawa, ng virtue, mga practices, ito po ay nakaangkla patungo po sa grand plan ng ating Panginoon na tayong lahat ay pag-isahin kay Jesus Christ. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng ating spiritual strategy. So, sa wika po ni Ellen White, sa kanya pong isang quotation, ay binabanggit po na the armor that believers are asked to put on is not of worldly materials or motives,
but composed of Christ-like attributes of tenderness, compassion, and love. Kaya yung armor po ni Jesus Christ, hindi sa labas sinusuot, kundi sa loob, mga kapatid, para tayo ma-equip sa lahat ng uri ng spiritual battle na atin pong kinakaharap. Ano po sa kaulihan ang role po ng ating church? Tayo po ay collective body na kinakailangan nating sama-sama na gumawa ng kapayapaan sa pamamagitan ng pagpapakita ng Christ-like virtues. Sa paggawa po natin ito, mga kapatid, nagiging bahagi tayo ng mas malawakang digmaan na kung saan kasama po dito ang plano ng kapayapaan at pagkakaisa. Sa ngayon, ang ating mundo ay punong-puno ng alitan at pagkakahati. Kaya ang pagkatawag sa atin na magdala ng kapayapaan ay lalong naging mahalaga. Ayon po kay Apostol San Pablo sa taga-Epeso, tayo tinatawag na manatiling matatag sa ating pong pananampalataya tulad ng isang sundalong may matibay na sandalyas. Ang ating laban ay espiritual at nakatuon sa pagkakaisa sa ilalim ng pagmamahal ni Kristo. Kaya't sumama tayong magsuot ng tunay na armas ni Kristo na binubuo ng kagandang loob, awa at pag-ibig. At bilang isang iglesia, magdala tayo ng kapayapaan sa ating pong community patungo sa mas malaking plano ng Diyos ng pagkakaisa at kapayapaan. So mga minamahal kong mga kapatid, dahil kulang na po tayo sa oras, Pastor Henry, mga Sabbath School teacher, pagkatapos po nating natutunan ang lesson na ito, paano natin ma-apply ito sa ministry natin bilang isang ordinaryong membro, bilang isang Sabbath School teacher, at bilang isang pastor? Mga minamahal na mga kapatid, sa kasalukuyan po, ang pilit na nais ng mundo na gawin po natin ay tayo ay lumihis ng landas mula sa ating Panginoon. At the only way for us to prevent that from happening ay kung tayo individually ay fully equipped. Kaya mga minamahal na mga kapatid, wala nang pinakamahalaga pa sa panahon ngayon. Unahin natin sa lahat ng ating paghahanda ang ating tinatawag na spiritual preparation. Maring busy po kayo, naghahanda po kayo para sa business, naghahanda para sa pag-aasawa, naghahanda para sa career, naghahanda para sa mga gawain sa bahay. Unahin na po natin ang paghahanda, mga kapatid, na lalo pa natin mapatibay ang ating spiritual po na kalagayan. Dahil kapag nagawa po natin ito, tayo po ay mas maging epektibo na tumulong sa ating kapwa na mayroon din kaparehong mga struggle, mayroong mga pinagdadaanan, mayroong mga kahirapan. Kaya mga minamahal mga kapatid, ang hindi po pagsali sa puwersa ng Panginoon ay choice na rin po natin. Ang ibig sabihin, hindi ka pwedeng sumabi na wala kang choice. Dahil pag pinili mo na hindi ka sumabak sa gera, choice mo rin na umiwas sa responsibilidad, mga kapatid. At kapag umiwas tayo dito, kapahamakan. The only way for us to be safe this time ay ating i-align ang ating sarili sa mas malawakan na strategy ng Panginoon at gampanan natin ang ating bahagi sa tulong, sa lakas at biyaya ng ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, ang konklusyon po ng ating pag-aaral ngayon. Sa kabuuan, ang message mula sa Ephesians ay napakalinaw. Ang spiritual na laban ay isang totoong yugto sa buhay ng bawat Kristiyano na nangangailangan ng aktibong paglahok at paghahanda. Bawat kaanib ng iglesia, mula sa leader hanggang sa mga membro, ay meron po tayong papel sa kolektibong layunin ng pagkakaisa at pagtindig laban sa masasama. Ang armas na kinakailangan sa labang ito ay hindi physical, kundi isang spiritual. At ito ay sumisimbolo sa mga katangiang Kristiyano tulad ng pananampalataya, katuwiran at pag-ibig.
sa pamagitan ng masusing pagdarasal at pag-aalay ng suporta sa isa't isa, tayo ay magiging epektibong hukbo na handang harapin ang anumampong mga pagsubok sa buhay natin. Huwag nating kalimutan na sa huli, ang tagumpay ay nagmumula sa Diyos. Kaya't sama-sama tayong manalangin at magbigay lakas sa isa't isa upang magtagumpay sa espiritual na laban na ito. Naway na-bless po kayo sa message na ito. Ibahagi po natin, i-share po natin ito sa mga kamag-anakan, kakilala po natin. Oho, ang inyong po lingkod ay naniniwala. Kung nasaan ang presensya ng Panginoon, kung nasaan ang patnubay ng Panginoon, nandoon ang kapayapaan, nandoon ang kasaganaan, at higit po sa lahat, nandoon po ang kaligtasan. Sa huling pagkakataon, ay amin po kayong muling imbitahan sa susunod na isang linggo na tayo po'y mag-aral na muli ng salita ng ating Panginoon. Tayong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, napakabuti po ninyo. Muli po namin natutunan ang inyo pong santong salita. Napag-aralan, na-bless po kami sa message na ito. Walang-walang kapayapaan sa iglesia, sa pamilya, sa individual na kaanib ng iglesia kung wala si Kristo. Si Kristo ang nagbibigay ng kapayapaan sa buhay po namin. Panginoon, itanim po ninyo sa aming puso't isipan ang message na natutunan po namin. Gamitin niyo po kami bilang isang Sabbath School teacher upang ituro ito sa aming pong mga klase sa Sabbath School. I-bless po ninyo ang mga Sabbath School teacher, ang mga kapatid po namin at mga kaibigan po namin na walang sawang tumututok sa programang ito. I-bless din po ninyo ang mga taong ibabahagi ang message na ito sa ibang mga tao. Kailangan namin ang power ng Holy Spirit. Kailangan po namin ang patuloy na proteksyon ng mga piling anghel. Ito pong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming manunubos na si Jesus. Amen. Amen.